Dito na tayo sa malapit sa A. Bonifacio Avenue. At may kita mo yung ongoing na dredging dito mismo sa may Marikina River. May kita mo ngayon yung pagbabago talaga. Malalim na siya at saka napakalawak na. Good news! Alam nyo ba na malaki na yung pagbabago nitong Marikina River? Ito yung pagkakaroon ng continuous dredging and widening ng river kung saan ito ay makatulong sa pagbawas ng flooding. So dito may kita mo itong sa area na malapit dito sa Marikina, meron ng mga river walls at patuloy pa rin ang mga developments dito. Ang Marikina River, ito yung largest tributary ng Pasig River, kung saan itong mga headwaters niya located sa Sierra Madre Mountains in Rodriguez, Rizal. Noong bagyong Ondoy at saka Ulysses, grabe yung nangyari. Halos umapaw yung mga level ng tubig at marami ang mga bahay dito ang lumubog dahil sa lakas ng bagyo. So ngayon, ating i-update itong Marikina River. Ano na nga ba ang nangyari dito at ano yung mga pagbabago? Alright guys, nandito tayo ngayon sa Marikina City. Kakalabas na natin dun sa Katipunan Avenue Extension. Simula dun sa may C5, papunta na ito ng Marikina ng masabilis. So ngayon, mag-update tayo ng Marikina River. Dito sa Marikina River, nagkaroon na ng dredging. Kung saan ilang taon na yung nakalipas. Itong dredging dito, siya? Parang maintenance na, tuloy-tuloy. Dito tayo guys. So sa area ito ng Tumana dito sa Marikina. Marami kasi nagtatanong kung kamusta na daw yung na-dredge nila dito sa Marikina River dahil sakto tapos na yung summer ngayon. So magsisimula na yung tagulan nito. So isa sa naapektuhan nitong panahon ng tagulan last year, itong Marikina River, kung saan ang taas ng level ng tubig dito dati. Halos malapit na sa kasing level ng bagyong Ondoy. Lagyan na natin dito. So nandito na tayo malapit sa may tulay. No, dito tayo sa Tumana. Kung makikita mo dito, meron na siyang bakod. So itong pader dyan. Tapos pupunta tayo mamaya dyan kabayan sa malapit sa tulay dahil nandun yung ginagawa nilang river wall. Dahil dito halos malawak na dito. Tsaka malalim na yung tubig ngayon. Dito na tayo ngayon sa ilalim ng tulay. Yan tayo dumaan, tapos umikotan tayo. Papansin mo kabayan dito, mataas na yung wall. Parang ito na yung magiging parangga. Parang di abot yung tubig dito sa mga kabayan. Dami kasing residential area dito. Ito na pala siya. So ganito kataas na yung wall nito. Para hindi sila abutin ng tubig tapos nakaslanting siya pa ganun. So yun guys, natanong natin sa mga taga-residente dito. Grabe pala yung level ng tubig. So abutin dito sa bayo kasi pinapasukan ng tubig . Pero ngayon ito siya, mas in-improve na yung wall dito. Tsaka marami na rin ang nilalagay nila sa kabila, tsaka dito rin. Zoom natin . Sarado na yan. Kaya malaking bagay ito. Tapos yung dredging naman, kung ano yun parang nagiging maintenance din dito. Kasi once pag umulan, yung mga ni-dredge nila, matatabunan yan. So magkakaroon ulit ng dredging yan para lumalim ulit siya, tsaka mas lumawak. So nung bagyong Ulysses, ang level ng tubig nun, halos umabot na sa level ng bagyong Ondoy. Ganun kataas yung baha dati. So mahaba-haba pa itong Marikina River. Ito, papunta pa to siya ng sa may Rizal Province na. Ito naman, papalik to doon sa may Marikina City proper. So pakita ko na lang sa inyo itong mga ginagawa ngayon dyan . Yung mga excavator. Tapos na-clear na rin mostly mga
debris at mga obstruction dito, wala na. Saka wala na rin mga kung dito. May mga tumatambay or may mga bahay mismo. So ang warning na tubig dito ma'am, anong level na yun ma'am? 18. 18, mataas na yun. Taas na po yun. Taas na yun. Lilikas na. Mag-a-alarm na. Tutunog na yan. Yan yung alarm ma'am sa taas. May, ano yan, mega. Boka ba yan? So si ma'am, ilang taon ka ng residente dito ma'am? Mula nung ano ako. 89. So dati ma'am, nabutan niyo yung baha talaga dito sa kalsada. Hindi talaga madadaanan. Yung Undoy. O nung Undoy. Ulysses. Ganyan. Ngayon ma'am, saan kayo na-evacuate ma'am? Doon sa Marikina Heights. Okay. So dito guys, nung panahon ng Undoy, wala talagang tao dito. Kailangan ma-evacuate talaga sila. Evacuate lahat yan. Walang naiwan. So since nagawa na tong mga dike dito ma'am, wala na, hindi na inabutan ng baha dito. Hindi na. Kasi nagkaroon na rin ng kondyan ma'am, dredging. Kasi nung 18 ng tubig, lilikas kami. Pero lumikas pa rin kami, pero hindi naman pala bumaha. Kung umabot ang tubig, lilikas na kayo dito? Magtutunog na kasi yun. Okay. Pag nagsirena na, yung mga kalikasin. So lahat ng mga dito ma'am, alis lahat? Depende sa may mga ganyang bahayan, ganyang kataas. Pero siguro pag ganitong kataas po, kung taas ito? Hindi yan umalis. Hindi abutin to, no? Hindi na yan lilikas. Kasi hanggang third floor ng bahay. So itong bahay ma'am, tinaasa na pala to? Tinaas na po yan. Ayan, may kataas yung bahay dito. Dito na tayo sa malapit sa A. Bonifacio Avenue. At may kita mo yung ongoing na dredging dito mismo sa may Marikina River. May kita mo ngayon yung pagbabago talaga. Malalim na siya at saka napakalawak na. So dito na dadaan yung tubig ngayon. Mas mabilis na yan. Ayan yung A. Bonifacio Avenue dyan sa may tulay. Nakikita mo rin yung dredging project of Marikina. Ganyan kaitim itong mga bura kabay na nakukuha dyan. So patuloy pa rin yung pagpapagawa nila hanggang dun sa may unahan. So mababa pa kasi ito eh. Yung Marikina River malapit dito sa may Tumana. So mapapansin mo halos puspusan na. Tapos ito na yung mga river wall dito na nagawa. Grabe, ang laki na ng pinagbago. Tapos makikita mo talaga dito na mas malawak na siya. So ngayon, itong sa kabila naman, ito yung ginagawa nila kasi kung makikita nyo, puro mga residential area pa yan siya. So kung na rin to paghahanda dito sa darating na panahon ng tag-ulan dito sa Metro Manila naman. Itong kaliwa pala, yan po yung labasan ng Katipunan Avenue Extension. Malapit yan dun sa Batasan, San Mateo Road naman.